Okay ka lang? Agad na itinigil ni Lara ang pagkakamot sa kanyang exposed na mga balikat. Saka nginitian ng isang kapwang bridesmaid niya. Yeah, I'm okay. Medyo makati lang ang nangkaunti itong gown natin. Oo nga eh. Pero kung ako sa iyo, huwag mo nang masyadong intindihin. Baka bago pa magsimula ang seremonya ng kasal, pantal-pantal ka na. Sayang, ang ganda pa naman ng balat mo. Siguradong madaling mahalata iyan sa mga pictures. Agad na ibinaba niya ang kanyang mga kamay. Ayaw yata niyang magpukhang hinalabos na sugpo sa kasal ng kanyang paboritong pinsan. Kasal iyon ni Richie. Ang kasi niya na purong Hapon. Ngunit minahal ng gusto ang Pilipinas. Kaya hindi nakapagtataka. Doon na rito nakapag-asawa. Uloy lang lubos na ito. At sa kanilang pamilya na lumaki since magkapatid ang ina nito at ang kanyang ama. Pero dala ng pagiging abala sa negosyo ng kanyang mga magulang. Siya na lamang ang nakadalo sa okasyong iyon. Ayos lang iyon sa kanya. At least, makakagalaw siya ng malaya. Nitong mga nakaraang araw, ay naging mas mahigpit sa kanya ang kanyang mga magulang. Nalaman kasi ng mga ito na malaki ang nagastos niya sa pagpaparty at pagsha-shopping ng mga nagdaang buwan. Ano ang magagawa niya? Talagang iyon ang nagiging therapy niya. Pagkatapos niya mag-break ng Herodes na boyfriend niyang Hapon, na halos 1 taon din niyang nakarelasyon. Ang akala nga niya ay ito na ang magdadala sa kanya sa harap ng altar bago ang kanyang birthday 3 linggo mula ng araw na iyon. Pero may ibang babae pala ito. At talagang ipinagmalaki pa sa kanya ng pagiging pure blood nito. Kung hindi lang purong Hapon din ang kanyang ama, mga lolo at lola pati na rin ang paboritong pinsan niyang si Reggie. Baka tinaniman na niya ng atomic bomb ang Japan. Tuloy ay wala siyang boyfriend. Wala na rin siyang pera. Dahil kinansila na ng kanyang ama ang mga credit cards niya bilang parusa sa kanya. At lahat ng iyon ay kasalanan ng damuhong ex-boyfriend niya. If wasn't for him, hindi niya dadanasin ang ganoon. Pero ang mas ay kinasama ng loob niya ay ang kawalan niya ng panggasto sa kanyang mga luho. She had been living the life of a princess since she was a child. Mayaman ang kanyang ama at siya ang paboritong apo ng kanyang Filipinong lolo at lola. Kaya siya ang pinamamanahan ng mga ito ng malaking pera. Ang problema, makukuha lang niya ang perang iyon kung makakapag-asawa siya bago siya tumuntong sa edad na 28. Kung hindi, ilalagay iyon sa trust fund niya kasama ng mamanahin niya mula sa kanyang mga magulang. In short, magiging kontrolado pa rin ang mga magulang niya ang lahat ng mga pangangailangan niya. Lumingalinga siya sa paligid habang hinihintay ang pagdating ng bride upang makapagsimula na ang seremonya. Sino kaya rito ang pwede kong mauto na pakasalan ako? Lara, mabuti at dumating ka. Napangiti siya nang lapitan siya ng kanyang pinsan. Ito lang yata ang kaisa-isang Hapones na mas preferred na magsalita ng Tagalog kaysa sa sariling lengguwahe. It was quite nice, in a way. Nang dahil kasi sa fascination nito sa bansa ng kanyang ina, ay hindi niya nakalimutan ng isa pang mother country niya. I wouldn't miss this for the world, Kenji-chan. Siya nga pala. Sorry. Hindi makakapunta sina Papa dahil sa negosyo nilang hindi maiwan. Wala iyon. Ang importante, nandito ang paborito kong pinsan. Nilingon nito ang entrance ng simbahan. Halatang hindi ito mapakali. 5 lalaking lumapit dito at inakbayan ito. Ton, tumawag si Lisa. Hindi na raw tuloy ang kasal ninyo.
Kitang-kita niya ang pamumutla sa mukha ng kanyang pinsan. Mag-aalala na sana siya kung hindi lang nagtawanan ang mga lalaki sa tingin niya ay ang mga kaibigan nito. "Binibiro ka lang namin, Reggie," sabi ng isa. "Lexan, hindi maganda ang loko mo." "Biro," pagtatama ni Lex. "Pareho din iyon," sabi ni Reggie. Kahit siya ay parang gustong matawa. From the looks of it. Mukhang nakahanap ng mabubuting kaibigan ang pinsan niya sa bansang iyon. Para mabawasan ang tensyon mo, heto. May inilabas na maliit na botelya ang lalaking nakasalamin. "It's my double hero IC instant antidepressant. Blah blah. Basta makakabuti ito sa tensyon mo." Napansin niyang parang nagsilayuan sa lalaking nakasalamin ang mga kaibigan nito, na masama ang tingin sa maliit na botelyang may lamang berdeng likido. "Salamat na lang, Hiro-chan. Gusto ko munang makasal bago ako himatayin." Himatayin. Pagtatama ng mga kaibigan nito. "Hiro, itago mo na muna iyan. Pero kung mayroon kang pampalakas ng tuhod dyan, iyon ang ibigay mo." "Oo, gaya ng ibinigay mo sa akin pagkatapos ng kasal namin ni Rally ko. Man, my honeymoon was awesome. I couldn't even lift a finger the next morning." May bata." Sa wakas ay napansin din siya ng mga ito. "Hindi na ako bata. Magto-28 na ako 3 weeks from now. Pero hindi kita masisisi kung bata ang tingin ninyo sa akin. Baby-faced kasi talaga ako." "Kamag-anak ka ba ni Sultan?" "Wala sa lahi namin ang may magkasingkit ang mga mata. Joe, dugong bughaw ng Espanya ang bloodline namin. Kaya ganito ako kagwapo. Kaya ko lamang naitanong, kung kamag-anak kayo, ay dahil parehong malakas ang dating ninyo." "Mahangin ka mo," dugtong ni Hiro. Sabay abot sa kanya ang maliit na botelya. "You want to try my newest concoction, girl?" "Teka," singit ni Reggie. "Pinsan ko iyan. Ito nga pala si Lara." "Lara, ito ang mga kaibigan ko. Sina Hiro, Joke at Lex. Si Maeve san wala pa." Mukha namang mababait ang mga ito, kahit parang may mga sayad sa utak kung magsalita. Si Maeve, mukhang sumabit na naman sa mga negosyo niya. Wika ni Lex. Nitong mga huling araw, lalo pang tumindi ang pagiging workaholic niyon. Ganon talaga kapag nag-iisang single na lang sa grupo ninyong magkakaibigan. Ani ni Sultan. "Hindi pwede ito. Hindi maaaring may matandang binata sa grupo natin." "Single ka pa ba, Lara?" tanong ni Hiro sa kanya. "Unfortunately, oo," sagot niya. "Tipo mo bang lalaking workaholic at amoy isda?" "Ha? Maverick is a marine biologist. Kung may time ka, pakiakit naman sa kaibigan naming iyon." Tinitigan niya ang mga ito. Seryoso bang mga ito sa mga pinagsasabi ng mga ito? Maybe so. Wala kasing humingiti sa mga ito. Kahit ang pinsan niya, nabakas ang nervyo sa mukha habang sinusulyapan nito ang entrance ng simbahan. Naisip niya patulan ang kalokohan ng mga ito. Total ay wala rin siyang magawa sa buhay niya. "Mayaman ba?" tanong niya sa mga ito. "May rancho siya sa Australia at 2 yate," sagot ni Iñaki. "Mansyon din ang bahay niya. Okay na ba ang mga iyon?" "And he's still single?" Hindi makapaniwalang tanong niya. Hindi kaya berde ang dugo niya? Ngunit bago pa makasagot ang mga ito, ay nakita niyang biglang nagkagulo sa loob ng simbahan. Dumating na pala ang bride. Umiksena na ang wedding coordinator
at pinaghanda ang lahat. Siya naman ay pumila sa dulo ng aisle, kasamang ibang bridesmaid. Hindi nakaligtas sa kanyang pinsan ang napakasayang ekspresyon sa mukha nito habang pinagmamasdan ang kanyang bride. "I'm happy for you, pinsan." Tumugtog ang wedding march, pero wala pa ring partner niya. Hindi ba ni? Kaya pa rin naman niyang mag-shine sa okasyong iyon, na siya lang mag-isa. "Maverick, sir, dito po kayo." "Maverick?" Paglingon niya upang tingnan sana ang lalaking ipinagmamalaki ng grupo ng kanyang pinsan, ay tumama ang mukha niya sa isang katawan. "Sorry." Narinig niyang hingi ng paumanhin nito. Mabuti na lang at naalalayan siya ng matatag na braso nito. Kung hindi, malamang ay natumba siya dahil saglit din siyang nahilo dahil sa pagkakasalpok ng mukha niya sa katawan nito. When she looked up, she was greeted by one of the most handsome faces she had ever seen in her entire life. He had light brown hair, golden brown complexion, and a model-type body. Sa kabila ng kulay nito, ay kitang-kita pa rin ang pamumula ng makinis ng mga pisngi nito. To put it simple, the guy was a certified beach hunk. Pinagmasdan niya ito mula ulo hanggang paa nang pumesto ito sa linya ng mga groomsmen. Nahalata yata ito ang ginawa niyang pagmamasid dito dahil nilingon siya nito. "Yes? Anito? You are Maverick?" "Yes. And why?" Muli niyang pinasadahan ito ng tingin. "You don't look gay to me." Gumuhit ang pagkainis sa gwapong mukha nito. Gayunpaman, wala naman siyang naramdaman threat mula rito, kaya nanatili lang siya sa kanyang kinatatayuan. Hinarap siya nito ng tuluyan. "Bakit mo naman nasabing membro ako ng third sex?" "Naisip ko lang. Nasabi kasi ng mga kaibigan mo na ikaw na lang nag-iisang single sa kanila. At palatandaan na iyon, na ibang sexual preference ko. Well, wala ka naman dapat ikahiya kung sakaling gay ka nga. Sa Japan, sa bansa namin, maluwag ka naming tatanggapin. I'm not gay." "Sure, kasi hindi bagay sa iyo kung sakali." "Thank you." Nakangiting wika nito. Nabaling ang atensyon niya sa likuran kung saan ito nakaharap. She's the prettiest bride I ever seen. Hindi niya alam kung guni-guni lang niya iyon. Pero nakita niyang tila naglaho ang kislap sa mga mata nito habang pinagmamasdan nito ang bride. Nang mapansin marahil nito ang pinagmamasdan niya ito, ay bahagya siyang tinanguan nito. Saka umayos na sa pwesto nito. Nagsimula na silang magmarcha sa saliw ng wedding march. Habang naglalakad siya, ay naiisip niya si Maverick. Naiintriga siya rito. He looked like he was hurting or something. Lihim na pinagmasdan niya ito. Despite his broken aura, he was still the most handsome single guy inside the church. Ginanap ang reception ng kasal sa malawak na garden ng bahay ng pag-aari ng isang kaibigan ni Reggie. Maging doon, ay hindi pa rin magawang lubayan ng tingin ni Lara si Maverick. Nakatayo ang lalaki sa isang bahagi ng venue, kung saan hindi ito gaanong pansinin. Tuloy ay hindi lang isang beses na nahuli niya itong palihim na sinusulyapan ang mga bagong kasal, lalo na ang beaming bride. Nilapitan niya ito. "Thou shalt not covet thy friend's wife." Biro niya rito. Baka tamaan ka ng kidlat. Nilingon siya nito, ngunit hindi nagsalita. Ipinagpatuloy lang nito ang pagsimsim sa alak na hawak nito. She took his silence as a sign of welcoming her. "I hope I'm not right." Patuloy niya. "Dahil masama kung anuman ang ginagawa mo ngayon.
I don't know what you're talking about. Tumingin na rin siya sa direksyong tinitingnan nito. The newlyweds were now dancing slowly. Ang ganda ng combination nila ano. Siguradong magiging maganda rin ang magiging mga anak nila. Kung sa bagay, maganda naman talaga ang lahi namin. Nagtatakang tumingin ito sa kanya. Pinsan ko si Reggie. Kaya kung ako sa iyo, maghanap ka na lang ng ibang babae. Huwag na yung asawa niya. I'm sure marami pa naman diyan. Noong una, you presumed I'm gay. And now you're saying I'm lasting over my best friend's wife. You're not. Bakit? Mali ba? Hindi ito sumagot. Don't tell me. You're lasting over your best friend. Akala ko ba? Hindi ka bakla. Akala ko ba? Pinsan ka ni Reggie. Aren't you supposed to be speaking in Japanese? Para hindi kita maintindihan. At nang hindi mo pinasasakit ang ulo ko sa mga pinagsasabi mo. Actually, he's pure Japanese. Ako hindi. And every once in a while, nagbabakasyon ako rito kaya marunong akong magtagalog. Kung ganoon, siguro naman may intindihan mo ang sasabihin kong ito. Inilapit nito ang mukha sa kanya. Iwan mo akong mag-isa. His face was so close. She could breathe his mint breath with a tad scent of alcohol. The combination of the scents proved to be lethal to her system because now she just couldn't take her eyes off of him. And darn it, he looked even better this close. Good. Wika nito sa kanaglalakad na palayo. Ikinurap-kurap niya ang kanyang mga mata. Well, it seems someone has gotten my attention. Sinundan niya ito ng tingin. Nang magtungo ito sa mga bagong kasal at saglit na kinausap ang mga ito. Sa loob ng kalahating araw na pinagmamasdan niya ito, may 3 importanteng bagay siyang natuklasan dito. Una, hindi ito membro ng third sex. Pangalawa, may nararamdaman niya ito para sa bagong asawa ng kanyang pinsan. At pangatlo, ito ang perpektong kandidato para maisa sa katuparan niya ang mga plano niya with regards to her own problem. A sly smile curved her lips as she watched him walk over to his friends. Pagkatapos ay tahimik na nagtungo ito palabas ng venue na iyon. Hindi pa man, ay gusto na niyang batiin ang kanyang sarili. Placing her glass of juice on the table, she followed Maverick. At dito na po nagtatapos ang part 1 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.